we're about to launch it on Primetime TV. Julia. Ako super kinakabahan pa rin, pero excited kasi ang main excitement ko sa story ng Amazon run is yung lesson na may share. So sana this time sa television na mas longer, yung mga kwento na hindi nabanggit, mga kwento ng bawat ina sa storya na mas mahihimay-himay. Doon ako excited ma-share sa mga tao gabi-gabi. So wait, Mega, meron pa? Kasi nakita na namin yung sa Prime eh. Di ba? Talaga? Oo, mas mahaba. Ito nga ang sabi nila, tuwa-tuwa kami kasi kung dati nabibitin yung audience namin na twice a week nila napapanood, this time po sa Kapamilya Channel, 5 times a week niyo po mapapanood for mga, siguro mga 16 weeks. 16 Pero weeks. 5-5 every week. Ang every day yun, na ganun din kahaba. Ganun kadami yung hindi napakita. So, we're very excited. Ako, I'm excited kasi dami pa namin eksena hindi pa namin napanood. Sam, you wanna say something? No, continuing what Ate Shaoy said, it's the same. It's 16 weeks, it's 80 episodes, I think. So, mas buo yung kwento nito. Parang extended version ang mapapanood ng mga tao. Yeah. Ikaw, Janice, how does it feel na... Well, sanay ka na, sa Primetime ka, nakapanood ka namin lagi. But with this one, This one, they'll see more of the story. They will understand it more. Iiyak siguro sila more. Yeah, pero I think it's that. It's a better understanding of each character. so mas maraming tissue. Kung maraming tissue na nung sa Prime, mas maraming Kung tissue. tatlo dati, ngayon baka Tama. yung isang pack na. Towel daw, sabi ni Julia. Okay, let's open the floor now for questions, no? Let's start with sa ating makasama ito. Kuya EJ, baka merong gustong magtanong Of dyan. course, siyempre we will entertain questions from our media friends here. Later on, ibabasahin mo na. First off, I'd like to call in, I'd like to greet everyone na good afternoon. Thank you all for coming from Dreamscape Entertainment. Thank you. And siyempre the presence, the management nila. Ayan, so Ojo Diaz is here, Cornerstone is here, Mac Marla and Power Caressing. Okay, ibibigay ko na microphone sa ever-reliable nating media friend, si Jeff Oligar TV. Hi Jeff! Can you move forward? Punta ka dito para ma-capture ka ng live streaming natin, Jeff. Thank you. Ayan. Nay Mega, grabe ka. I-share mo yan. Hindi pwedeng hindi kung ano yan. Tsaka Julia, you look different. Go, Jeff. And so there, good afternoon sa mga cast and sa media friends natin at sa mga nanonood na po. Kung naiyak kayo ng gusto dun sa Prime Video, well, Kala ko iiyak na si Jeff eh. well, abangan nila sa Prime Time Vida. Bago nating abangan na Saving Grace. So, on with the questions. So nag-promote si Jeff. I know, di ba? Parang- Cast din, cast Jeff. Oh, I love Jeff. Go ahead, Jeff. Sorry. Okay, so on with the questions. Una kay Miss Julia Montes. Ano yung biggest lesson na natutunan mo at pwede mong dalhin from the series? Siguro ang biggest lesson po, hindi lang dahil iniluwal mo ang isang bata, matatawag ka na talagang ina. Maraming pagkakataon sa buhay natin. Like ako, I'm blessed to have my own ganun na hindi ko biological mom, pero tumatayong nanay, higit pa sa nanay sa akin, which is si Momski ko. So, napatunayan ko na ang love, ang motherly love, hindi lang dahil galing sa'yo. Doon mo mapapatunayan na mahal mo ang isang tao. Malaki ang aspect or ang hirap i-explain into words ang love. Kasi kapag nagmahal ka motherly, ang lawak-lawak nun, unconditional, ang lalim, parang mas malalim pa sa dagat. Ganon ko siya na e-express. So siguro yung lesson talaga doon, hindi lang dahil iniluwal mo ang isang bata, matatawag ka ng ina. Okay, thank you. And next question for the one and only megastar, Miss Sharon Cuneta. Ayun, paano nyo naman po na-apply sa series ang pagiging mother? Actually, yung basehan ko sa tunay na buhay, yung pagpapalaki ko sa mga anak ko. Tapos, yung roles din nila Janice, tapos ni Janica, at ni Julia bilang si Ana. Lahat kasi ng iba-ibang klaseng nanay kami dito, di ba? Si Julia hindi niya anak si Grace, pero parang turing niya, totoo. Ako, hindi ko mapakita sa kanya, siya pala yung
mga hindi pa nanood, sorry, spoiler. Alam na yata nila yun. Tapos si Janice naman, kahit may mga problema si Helena, minahal na din naman niya yung anak ko. Tapos, si Elise naman ako yung nanay niya. So medyo, tapos si Jenica, meron din mga pinagdaanan, kaya hindi niya siguro commit yung sarili niya sa pagiging mabuting ina kay Grace. Pero maraming mga rason kung bakit nagiging gano'n ng isang tao. Sa akin, parang yung ibang mapipick up ko, makaka-enhance doon sa pagpapalaki ko at pagiging ina ko. Unti-unti sa bawat character nakapulot ako, pero hindi ko ma-pinpoint. Pero ang ending lagi is pag ang napulot mo yung mga makabubuti at makakadagdag sa role na ginagampanan mo sa tunay na buhay bilang ina nga. Parang that's the best. So ako natuto akong marami sa show na ito. Iba-ibang pinanggagalingan ng nanay. At nakita ng viewers, MJ, yung husay, meron ako nakausap, isang production staff, sabi niya, Kuya EJ, alam mo namang Sharonia na ako. Pero when I got to work with her, all the more na naging super Sharonia siya. From what she saw, professionalism, yung acting na binigay mo dito, Nay, itago natin sa pangalan. Chari lang, joke. Hindi ko na nag-ganun. Pero, you know how the production fell in love with you in this series. I love them so much. Nagiging family ko pag mga magagaling tsaka mababait. Ganun yung buong staff, crew, at saka syempre yung cast members. We all know that. I think in every scene naman I did, hindi pwedeng solohin mo. I think I really owe a lot to Julia, Janice, Elise, Sam, Eric, si Jenica rin, si Christian. Parang madadala ka sa galing din nila. So nakakahiya naman, hindi mo rin ibigay. Considering, pang-ilan mo palang teleserye, pangalawa pa lang to na. Unang drama talaga. Unang drama Hindi talaga. to alien sa'yo ang Oh, teleserye. tapos sabi ko nga kila Kylie after, sabi ko, at saka kay Tita Cory, sabi ko, natuwa na ako sa teleserye. Noon kasi takot na takot ako, di ba? Yung sobrang puyat, sobrang ano. Ngayon, sobrang enjoy. Kasi sila lang nakakasama. Yung I would really look forward to going to work. Lalo pag mga ka-eksena ko sila, yung girls, di ba? Ito yung mga boys. Pero pag girls kasi mas maraming bonding di ba? So kami nila, Janice. Yung Janice de Belen, veterana sa teleserye. Oo, sobra. Ay, saludo ako lagi kay Janice. Ay, nga sa kanya. Kasi I don't know if you guys, I'll repeat it, I said this na before. I don't know if you get it kung nadja-justify on screen. Pero in real life, pagka-eksena mo siya, yung mata niya talaga nangungusap. Kasi I get lost in your eyes. De, sobrang galing talaga. Silang lahat. Yes. Lalo tong anak ko also, di ba? Dami kong napupulot sa lahat ng katrabaho. So that really made me give my best. Kaya na first time ko rin kasi mag-portray ng role na katulad ni Miranda. So I had to, siguro I felt I had something to prove na I could do a role that was different from every other role I've done. Mukhang different naman talaga. Alright, thank you, Jeff. You're good, Jeff, no? Maraming salamat, Jeff. Before we give the mic to Alan Santon, siya yung next sa magtatanong. Napansin ko lang, Mega, yung sa role mo na Miranda, parang di ba restrained siya, no? Parang ako na yung napapagod na parang pigil na pigil. Parang when was the last time you did something like that? Diyos ko, madrasta. Madrasta, right? 20-something years Actually. ago. Oo. 29 years, 29 years No ago. way. 1995. 1996. 1996. Yes. Yeah. Tapos, with the guidance of Direct FM and Direct Dali, syempre. Kasi sa umpisa, ganun yung character niya. Di ba sabi ko noon, parang marami siyang dala-dala. Pero meron siya ring papel as a public figure Tapos nung ending, biglang bumulag sana. Dahil talagang lahat ng pinipigil niya since nangyari yung... Sumabog na Yes, no? sumabog na. Kailangan ng ganun. Let's, pasagot ko lang si Janice's reaction sa sinabi ni Mega I know. kanina. Yung mata mo daw nangungusap na. Thank you naman, Mega. Thank you naman. You know, even I was very happy to be working with Mega. And she's so professional kasi lalo na doon sa eksenang nagsampalan kami. Siyempre, normally, talagang tatanungin mo naman kung okay lang. Mabilis pa siya sumagot, yes! Yes, it's okay. Ilang take yun? Nakatatlong sampal tayo. Oh my. Sabi ko, ang liit-liit ba? Nakasampal. No, but it was fun working with her. Yeah. Siyempre, kahit papano, alam ko na maraming tao ang nakaabang na makita kami magkasama. Diba? Kasi matandaan na kami. So, di ba parang, okay, pakita natin okay tayo. Wala tayong okay naman tayo, di ba? So, it was really good working with her. Thank
acting showdown yun eh, di ba? Yeah. Let's just ask lang quickly sina Eric, si Oh, Sam, sure. at saka si Elise, experience working with the greats. Eric, Well, syempre ako bilang baguhan lang sa showbiz. ay Wow. grabe naman. Tigil Teka. ka. Totoy ka pa nakikita kita sa palibasa. Ayun, masaya talaga. I mean, lahat naman ng nagawang taping. Syempre masaya naman, nakikisama ka naman, maayos naman lahat talaga, di ba? Pero ito hindi, lalo na si Mega sa taping. Well, para ang ano mo yun? Well, Actually, parang kami magpartner sa tawa. Pag may eksena kami ni Eric, tapos pagpasok pa lang niya, Eric ha, kasi ang hilig niya mag-arting parang bading. Ang galing niya eh. Oo. Tapos pag may nalala mo, nagbutiki ako, yun dito bumagsak, tuko pala, bumagsak sa katatawa yan, private joke natin. Nagbibiro kasi ako lagi na one of the girls ako. Hindi, kasi ang cute ni Sam eh. Hindi, joke. Nadadala ka. Nadadala lang. Eh, yun nga, masaya. Walang dull moment. As in, puro kwentuhan. Minsan minsan tinitingnan ko na lang si Direk. Parang, baka naiinis na si Direk. Dahil may nagbablocking na, pero tuloy-tuloy pa rin ang kwentuhan. Pero pag Tumating- cut, automatic tawa ulit kami, magkakwentuhan kami. Pero pag trabaho. Pag action, seryoso na naman kami. Kasi drama yung mga sinushoot namin. Pero, yung parang rest lang yun, di ba? Para, Just to make it light. yes, di naman pwedeng dire-diretso, kundi Mabigat. mababaliw kaming lahat. Oo, tama naman. Sam? Ako, bago mag-start yung teleserye, kasi I've known Ate Shai for tagal na, pero never kami magkasama sa project. And Barkada sila nila Casey. yes, super close kami ni Casey before. And ako, kabado ako. Every project na that I start doing, lagi ako sobrang kabado. Mas lalo kasi megastar. So, yung mga first scenes namin, oh my gosh, yung Tagalog ko, baka nahihirapan ako, oh my gosh, oh nakakaya naman, parang nabubulol ako, oh my gosh, sobrang megastar to, sobrang nakakaya talaga. Tapos, yung patience ni Ate Shao, yung parang, no, kaya mo yan, anak, okay lang, kaya mo yan, just breathe in, breathe out. Yung parang sobrang patient siya, yung parang, ang bait niya, sobra. Kasi yung first scenes namin, magkasama kami dun sa office. Yung balakang mo, di ba Oh my God. masakit? Oh my gosh, I felt naglalakad so yung- bad. Parang paulit-ulit yung mga eksena. So I felt really bad. But grabe yung kabaitan ni Ate Shawi, who's so patient. And yun nga, actually, nakakamiss yung grupong to because it was such a joy doing this project. Not only because ang ganda ng kwento, but the cast. Super joy. Yeah, sobra. I mean, first time with Miss J and Elise and Kuya Eric and but si Jules, we worked together before. So but yeah, just made the set so just you look forward to going to work. Yeah. Thanks, Sam. Elise, ikaw naman. And because of her, I Go. No, okay lang. Wala. Yun, na-curious na kami. Hindi na kami makaka-move on She dyan. introduced me to something that helps me with my diabetes. Ah, Dahil ko Yun silang lang. iniksisan kasi parang anak ko. So parang nababother ako dun sa, yun, pag sorry siya na sorry. Tapos siya, no, take as long as you need. Pero sabi ko, if I go through that, you also be patient with me ah. Kasi hindi Oo. naman laging A-game ka eh. Di ba? Right. May araw na low bat ka kahit gusto mong ano. Tapos, ayun, tapos iniisip ko siyang hirap nung lagay ni Sam. Inaalala na nga yung pag-Tagalog niya, hindi pa makakain ng sugar. So, dinadalan ko siya kung ano-ano yan, mga popcorn. parang mother, no? Yes. Oh, Super actually, mothering si oo. si I Ate like Shawi. mothering. Sobra. Super. And then, Elise, ikaw naman? Well, for me, syempre, I wouldn't pass up the opportunity to work with yung mga pangarap ko po talaga makatrabaho. And all of them, really, some of them I've worked with already, si Miss J, but the others, first time working with them, kahit hindi pa sinasabi siguro, nung time na hindi pa sinasabi sa akin kung ano talaga yung character, sinabi pa lang kung sino yung makakasama. Go na ako agad. Kasi hindi ko talaga mapapalagpas na hindi makatrabaho ang mga taong nakatrabaho ko ngayon. And since now, very intentional na din kasi ako sa pagpili ng trabaho because I also want to spend more time with my kid. So, ito yung isa sa
hindi ko matanggihan and I won't regret it. Yeah. Kasi MJ of late, yung mga projects na ginagawa niya sa Dreamscape, ang gaganda. Oo. Talagang tatak, tumatak Ganda yan siya. sa Yes. portfolio mo, I know. di ba? No? Alright, Alan Sancon will ask